Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Elvin. 38 anyos at nagtatrabaho bilang driver ng isang pampublikong bus. Tubong antiki ako at nagmula sa isang mahirap na pamilya. 8 kaming magkakapatid na maagang nagkahiwa-hiwalay para tahakin ang kanya-kanya naming mga buhay. Sa edad na 22 anyos ay lumuwas ako sa Maynila para maghanap ng mas magandang trabaho. Nakapasok ako sa isang factory kung saan ako nagtrabaho ng 3 taon. Pagkatapos nito, kung ano-ano na ang pinasok kong trabaho. Mula sa pagiging waiter, gasoline boy hanggang sa naging valet driver ako sa isang malaking hotel. Sa aming magkakapatid, may ilang pinalad na makaahon mula sa kahirapan. Samantalang ako, hindi man nabiyayaan ng karangyaan, ay sa ibang bagay naman ako sinuwerte. Nakakilala ako ng isang napakabait na babae mula sa Lucena, si Erica, na kalaunan ay naging asawa ko. Ang pag-iibigan namin dalawa ay nakabuo ng isang masayang pamilya na may 3 anak. Yun nga lang, kinailangan kong mapalayo sa pamilya ko para makapaghanap buhay. May kami nakalimutan pa ba ako? Tsinelas. Oo. Mahal? Oh, mahal. Ano, tapos ka na bang mag-ayos ng gamit dyan? Oo, kakatapos ko lang. Wala ka naman bang naiwan? Yung charger mo. Bukas ko na lang ilalagay yun sa bag. Magcha-charge muna ako ng cellphone. Sige. I-check mo nang mabuti ha. Baka may maiwan ka. Oo, ako nang bahala. Teka, yung mga bata ba tulog na? Oo, tulog na sila. Bakit hindi na naman maipinta yung mukha mo dyan? Sus, liga nga dito. Maupo ka muna dito sa kama. Nalulungkot lang naman ako, mahal eh. Kasi aalis ka na naman. Wala naman tayong magagawa. Nasa Maynila yung trabaho ko eh. Ayaw mo bang dito na lang sa probinsya maghanap ng trabaho? Para naman hindi na natin kailangang magkalayo. Gustuhin ko man pero malaki kasi talaga yung kinikita ko sa Maynila kumpara dito. Doon pa lang sa mga tip ng pasahero kong foreigner, bawing-bawi na ako eh. Isa pa, kailangan natin makaipon. Lumalaki na yung mga anak natin. Kung sa bagay. Nakapagpaalam ka naman ba ng maayos sa mga anak mo? Oo naman. Paiyak na nga sana kanina yung bunso eh. Ayaw niyang umalis ako. Mabuti na lang nauto ko. Sabi ko, pasasalubungan ko na lang siya pagbalik ko. Di bale, masasanay din yun na lagi kang umaalis. Ganun na ganun din yung panganay natin noon eh. Ang bilis nga ng panahon ano. Sa susunod na pasukan, magkikinder na rin si bunso. Kaya nga eh. Kaya dapat magsimula na tayong mag-ipon ngayon. Titriple na yung gastos natin next year. Oo nga eh. Basta ako bahala. Kakayod pa ako ng gusto para makaipon tayo. Tapos ikaw naman, ikaw ang bahala sa mga anak natin habang wala ako. Siyempre naman, yun naman ang trabaho ko bilang ina. Ay, nga pala, kumusta na yung recruitment agency na sinasabi mo sa akin? Nagpasa ka na ba ng application sa kanila? Oo, mabuti nabanggit mo yan. Nagpasa na ako ng resume sa kanila. Naghihintay na lang ako ng tawag para sa schedule ng interview. Sigurado ka na ba talagang gusto mong magtrabaho sa barko? Kapag nangyari yun, mas malalayo ka na sa mga anak mo. Kailangan natin magsakripisyo para sa kanila eh. Kung doon din ako kikita na mas malaki, susubukan ko na rin.
Ano namang magiging trabaho mo sa barko kung sakaling makapasa ka? Marami naman pwedeng pagpilian. Pwede namang mekaniko o kaya cook. Pwede ring waiter. Kung ano yung available. Hindi ba mahirap makapasok dyan? Kumukuha ba sila ng aplikante kahit wala ka pang experience? May training naman eh. Yun ang isa sa mga requirements. Tapos, yung iba pang hihinging mga papeles ng agency, madali na yun. Kung may mahirap man kung sakali, siguro yung mabuo ko yung placement fee na hinihingi nila. Placement fee? May hinihingi palang placement fee sa mga ganyan? Yun ang sabi ni Maynard. Yung kumpare kong humihikayat sa aking magbarko. Nakapag-apply na rin kasi yun eh. Ganun ba? Magkano naman yung kailangang bayaran? Aabot daw ng 50 mil eh. Ano? 50,000? Diyos ko, mahal. Ang laki nun. Saan ka naman kukuha ng ganun kalaking pera? May kaunting ipon naman ako. Tsaka baka umiram na lang ako sa mga kakilala ko para mabuo yung pera. Mababawi ko rin naman agad yun eh. Nakausap ko na yung isang kapatid ko. Willing naman daw siyang magpahiram ng pera. Sana nga mabawi mo rin kagad. Paano kung hindi? Mababawi ko yun. Mataas ang sahod ng mga nagbabarko. Kaya nga maraming sumasampa ngayon eh. Tapos libre pa yung pagkain at tutulugan. Kaya sigurado makakaipon din ako kagad. Kung ganun, sana nga makasakay ka ng barko. Pero mahal, Oh, siguraduhin mo lang na mapagkakatiwalaan yung agency na inaplayan mo ha. Marami akong nababalita ang nai-scam ng mga OFW dahil sa mga peking recruitment agency na yan. sabi naman ni Maynard, mapagkakatiwalaan daw yung agency na yun. Pinakitaan pa nga kami ng mga katibayan na may mga natutulungan silang makasampa ng barko eh. Tsaka matagal na rin naman sila sa industriya. Mabuti kung ganun. Ay, ano ba yan? Wala pa man din namimiss na kita. At sigurado ako yung mga anak mo, mamimiss ka rin ng sobra. Mamimiss ko rin kayo. Basta lagi niyong tandaan, lahat ng ginagawa ko, lahat ng sakripisyo ko. Para sa inyong lahat yun. Wala akong hindi kayang gawin para lang masiguro kung magiging maayos ang kinabukasan ng mga anak natin. Tony, bata pa lang, pangarap ko na talagang maging seaman. Kaso sa hirap ng buhay, ay hindi ko na ipagpatuloy na abutin ang pangarap na yon. Pero nung nagkaroon ako ng oportunidad na magtrabaho sa barko, naisip kong yun na ang pagkakataong hinihintay ko. Maraming proseso ang pinagdaanan ko para lang makasampa sa barko. Kinailangan ko munang makapasa sa basic maritime training. Pagkatapos nun, kinailangan kong kompletuhin ang mga dokumentong hinihingi ng recruitment agency ko. Nung makumpirma na ang deployment ko, saka ko naman inasikaso ang visa ko. Bago makapirma ng kontrata, kinailangan kong mabayaran ang hinihinging 50,000 na placement fee ng agency. Yun ang isa sa mga nahirapan akong ibigay, Tony. Dahil hindi pa sapat ang ipon ko noon para sa hinihingi nilang bayad. Kaya ang ginawa ko ay nangutang pa ako para mabuo lang ang perang kinakailangan. Kaso nga lang, kung kailan magpipirmahan na ng kontrata, ay saka biglang nagkaroon ng problema. Ano kaya kung personal ka na lang na pumunta dun sa opisina nila? Yun nga dapat gagawin ko, kaso sabi ni Maynard, siya na lang daw yung pupunta tapos babalitaan niya na lang daw ako. Diyos ko, sana nga mali yung hinala mo. Kasi malaking pera na yung nilabas mo Yun na nga eh. Lakas ng kabog ng dibdib ko. Mahal, huminahon ka lang ha? Gusto mo ba ng tubig? Sige, sige. Oh, si Menard na ba yan? Teka. Lintik naman oh! Oh, bakit? Anong sabi ni Menard? Ay, wala na raw tao sa agency. Bakante na raw yung opisina. Ano? Diyos ko, bakit daw? Saan sila nagpunta? Hindi ko na alam. Ano nang gagawin nyo ngayon? Papunta raw ngayon sina Maynard tsaka yung iba pang mga aplikante sa pulis para mag-report. Mahal, na scam nga yata kami. Diyos ko po.
Mahal, anong gagawin ko ngayon? Teka. Kumalma ka lang muna, ha? Ano ba? Sandali. Alam mo ba yung pangalan ng kausap mo dun sa agency? Yung nagpapirma sa'yo ng mga dokumento. Natatandaan mo ba? Subukan nating hanapin yung social media nila. Oo, teka. Saan na ba yun? Ito. Nakasulat dyan sa papel. Patingin nga ako. Teka. Ayun, may dalawa siyang kapangalan dito. Tingnan mo nga kung sino dyan. Akin na, mahal. Oh. Teka, hindi siya yan. Ano? Wala nang ibang lumalabas na pangalan eh. Hindi kaya peking pangalan yung gamit nila? Kung scammer nga sila, malamang. Peke nga talaga yung gamit nilang pangalan. Ay, mga hayop. Erika, paano na yung 50,000? Paano na yun? Elvin, kumalma ka lang, ha? Makakahanap din tayo ng paraan. Anong paraan? Ha? Anong paraan? Paano ko ngayon babayaran yung mga taong inutangan ko? Yung kapatid ko. Hindi pa naman alam ng asawa niya na pinahiram niya ako ng pera. Ipapaliwanag natin sa kanila. Sasabihin natin na na-scam ka. At hindi mo naman alam na ganun yung mangyayari. Sigurado namang maiintindihan ka nila, di ba? Pero paano nga? Paano ko nga mababalik sa kanila yung pera? Tsaka na natin problemahin yan. Ang importante masabi mo sa kanila yung nangyari. Tapos humingi tayo ng mahabang palugit para makapagbayad. Kasalanan ko to eh. Ang tanga-tanga ko. Mahal, huwag mong sisihin yung sarili mo. Hindi mo naman ginusto to eh. Walang may gusto sa nangyari. Si Maynard. Tama si Maynard. Ha? Si Maynard? Anong si Maynard? Si Maynard ang dapat sisihin dito. Siya yung nagsabi sa akin na mapagkakatiwalaan yung agency. Luluwas ako ng Maynila bukas para kausapin siya. Umanda sa akin to si Maynard. Umanda ka talaga! Maynard! Oo. Elvin, kailan ka pa bumalik? Ano, pinagtataguan mo ba ako? Hindi. Bakit hindi mo nire-replyan yung mga message ko, ha? Easy lang, Brad. Hindi kita, pinagtataguan. Marami lang talaga akong inaasikaso. Kaya yun, hindi pa kita maharap. Pasensya ka na. Ano nang balita dun sa agency? Mababalik pa ba yung pera natin? Sabi nung pulis, mukhang mahihirapan na tayong habulin yung mga yun. Wala na isa sa atin yung nakakakilala sa kanila eh. Walang yan naman, oh. Ikaw yung nagsabi sa akin na mapagkakatiwalaan natin sila eh. Tapos ganito yung mangyayari. Hindi ko naman alam na scammer sila eh. I-recommenda lang naman din sa akin yun nung kakilala ko. O ano, tapos dinamay mo pa akong demonyo ka? Hindi ka naman pala sigurado dun sa agency na yun. Sandali, hindi kaya kasabwat ka rin, ha? Ha? Ako? Kagrupo mo siguro yung mga scammer na yun, oh. Ano, umaming ka! Brad, maniwala ka sa akin. Wala akong alam doon sa nangyari. Biktima lang din ako. Malaki rin yung nawala sa akin, Di lang ako, pati yung bayaw ko. Naglabas din ng pera yun. Pare-pareho lang tayong naloko. Hindi, sigurado ako kasamahan mo sila. Kasi kung hindi, bakit mo ako pinagtataguan? Hindi nga kita pinagtataguan, Hindi, Brad. pinagtataguan mo ko, umaming ka na. O baka gusto mong kalat ka rin kita sa police station, ano? Teka, Brad, sandali lang. Maniwala ka naman sa akin. Hindi lang talaga ako makapagpakita sa'yo kasi nga nahihiya ako sa'yo. Ikaw nahihiya ka? Oo. Ako yung nagdala sa'yo dun sa agency na yun eh. Pakiramdam ko, kasalanan ko lahat nung nangyari. Talaga, kasalanan mo talaga. Oo na nga. Pasensya ka na talaga. Pasensya. No, Brad, wag. Alam mo bang inutang ko yung perang pinambayad ko doon sa hayop na agency na yun? Ako rin naman, Brad. Umutang din ako. Problema ko din yan ngayon, Aba, O paano na? Paano tayo ngayon, ha? ewan ko, di ko rin alam. Pero naghahanap na ako ngayon ng trabaho para masimulan ko ng bayaran yung mga inutang ko. Kung ako sa'yo, ganun na rin ang gawin mo. Ano? Ganun na lang yun? Kakalimutan na lang natin basta-basta na niloko tayo? Na-report naman na natin yun sa mga pulis eh. Manalangin na lang tayo na sana mahuli yung mga taong nasa likod ng scam na yun. Yun na lang ang magagawa natin sa ngayon. Maghintay. Wisit na buhay naman to. Talaga nga naman, oh.
Brad, kung may kailangan ka, sabihan mo lang ako. Baka may maitulong ako sa'yo. Tulong? Anong tulong? Eh, ano ba kailangan mo? Pera, ano? May pera ka ba? Brad, kung meron lang di sana hindi tayo nagkakagulo ngayon. Pero, trabaho. Baka kailangan mo ng trabaho, racket, ganyan. Ako na naman, Maynard eh. Pagkatapos ng lahat, sa tingin mo, magtitiwala pa ako sa'yo. Brad, totoo na to. Gusto mo, bukas na bukas, sasamahan kita dun sa kakilala kong naghahanap ng driver ng bus eh. Marunong ka naman magmaneho ng bus, di ba? Sigurado ba yan? Oo, siguradong sigurado to. Sige. Total, kailangan ko ding makahanap ng trabaho eh. Nag-resign na kasi ako dun sa dati ko. Kala ko kasi makakasakay ako ng barko. Sige, Brad, tutulungan kita. Para kahit paano naman, makabawi ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos. Makakaahon din tayo. Tony, sa isang iglap, nalimas ang 50,000 piso na pinaghirapan naming buuin ni Erica. Ang mga pagod, sakripisyo at pag-asang mabibigyan ko na rin sa wakas ng mas maayos na buhay ang pamilya ko ay bigla na lang nilipad ng hangin. Para bang kasabay ng perang nawala, ay nawala rin ang pag-asa naming guminhawa ang buhay. Hindi ko alam kung papaanong haharapin si Erica. Siya ang unang naniwala sa akin. Siya rin ang unang nagsakripisyo para matulungan akong maabot ang pangarap kong makasampa sa barko. Tapos ganun lang pala ang kahahantungan ng lahat. Pakiramdam ko noon hindi lang pera ang nawala sa akin. Pati tiwala ko sa sarili ko, ng asawa ko at ng lahat ng taong sumuporta sa akin ay nabaliwala. Mabuti na lang at tinulungan ako ni Maynard na makapasok bilang driver ng bus. Pinilit kong bumangon dahil alam kong kung wala akong gagawin, walang mapapala ang pamilya ko. Traffic kasi. May aksidente dun sa dinaanan namin. Saan pala yung mga bata? Nandun sa lola nila. Ba't nandun? Di ba nila alam na uuwi ako ngayon? Dun kasi may pagkain eh. Bakit? Di ka ba nagluto? Wala naman akong lulutuin eh. Walang natirang pera para sa pambili ng pagkain. Inuna kong bayaran yung tubig at kuryente. Ganun ba? Sandali lang. Ayan. Pambili ng ulam para bukas. Kahit papaano, nakadilihensya naman ako bago umuwi. Sige, lagay mo na lang dyan. Ikaw, kumain ka ba? Mamaya na, maglalaba pa ako. Ayan. Pandagdag. Para saan naman yan? Mag-order ka na lang ng pagkain mo. Huwag ka na magluto kasi sigurado pagod ka na sa paglalaba. Hindi na, itabi mo na lang yan. Baka kailanganin mo pa yan pagbalik mo sa Maynila. Sus, ayos lang ako. Huwag mo na ako alalahanin. Elvin, hanggang kailan ba tayo ganito? Ano ibig mo sabihin? Hanggang kailan ganito yung sitwasyon natin? Nahihiya na ako sa mga magulang ko eh. Halos sila na ang gumagastos para sa mga pangangailangan ng mga anak natin. Tuwing wala kaming ulam, dun kami sa kanila kumakain. Ultimo pang baon nila. Elvin, kulang na kulang eh. Pasensya na, Erica. Tiis-tiis na lang muna. Hanggang kailan nga? Ang hirap naman sagutin ng tanong mo eh. Gumagawa naman ako ng paraan. Hindi naman ako tumitigil magtrabaho. Hindi lang talaga ako siniswerte. Paano yan? Malapit na ang pasukan ng mga bata. Anong plano mo? Yung tungkol dyan, naisip ko, hindi ba pwedeng ilipat na lang muna natin yung mga bata sa public school? Ano? Sa sitwasyon kasi natin ngayon, mahihirapan tayong tustusan yung mga pangangailangan ng mga anak natin kapag nanatili pa rin sila sa private school. Elvin, maawa ka naman sa mga anak mo. Nandun na yung mga kaibigan nila. Mahihirapan silang makipagkilala na naman sa ibang bata. Tsaka, paano kung iba yung paraan ng pagtuturo nila sa public school? Mahihirapan sila sa gagawin mo, Elvin. Ano ba naman yan? Parehas lang yun. Parehas. Magkaiba yon. Iba pa rin sa private school. Erika, kay public o private, ang importante nakakapag-aral. Oo, alam ko. Pero hindi naman yun ang punto ko eh. Ang gusto kong sabihin, mas magiging maganda ang oportunidad na darating sa mga anak natin kapag nakapagtapos sila sa mas magandang eskwelahan. Tipirin mo na yung sarili mo tsaka ako, wag lang yung mga bata.
Sige na. Gagawa na lang ang paraan. Mabuti naman. Oh, anong plano mo? Susubukan ko ulit humiram dun sa kapatid ko. Baka sakaling pagbigyan ako ulit eh. Gawin mo na ngayon. Para kung sakaling hindi ka pahiramin, makagawa tayo ng ibang paraan. Sa susunod na buwan na yung enrollment, oh. Hindi pwedeng saka lang tayo mamroblema kapag pasukan na. Sabi ko nga ito na nga tatawagan ko na Maglalaban na nga muna ako. Hello, Elvin. Ate Cherry, O bakit? wala, nakumusta lang. Maayos naman kami rito. Ikaw, nasa Lucena ka ba ngayon? No, umuwi ako. May sasabihin ka pa bang iba? May ginagawa pa kasi ako eh. Ay ate, sandali lang kakapalan ko na yung mukha ko. Baka naman may natatabi ka pang pera na pwede ko sanang hiramin. Manghihiram ka na naman? Diyos ko, Elvin. Di mo pa nga naibabalik yung hiniram mong pera sa akin tapos hihiram ka na naman. Hindi, alam ko naman yun. Babayaran ko naman yun eh. Talagang gipit lang ako. Sige na ate. Para sana naman ba yan? Para sana sa enrollment ng mga bata eh. Nakpo, Elvin. Kami rin may pinag-aaral. Kaya kailangan namin ng pera. Pasensya ka na pero sa ngayon wala akong maipapahiram sa'yo. Ganun ba? Sige, pasensya na. Wala lang talaga kasi ako ibang malapitan eh. Teka nga pala, bakit mo kailangan ng pera sa enrollment? Sa pagkakaalam ko, wala namang bayad mag-enroll sa public school ah. Huwag mo sabihin hanggang ngayon sa private school pa rin nag-aaral yung mga anak mo. Oo ate. Pambihira naman talaga, oo. Ang totoo niyan, kinausap ko na si Erica tungkol dito. Gusto ko sanang ilipat yung mga bata para makatipid sa public school na lang. Kaso ayaw eh. Ibang klase rin naman talaga yung asawa mo, ano? Ganyan, naghihirap na nga kayo mataas pa rin ang pride. Mabuti sana kung katulad no na may trabaho pa kayo pareho. Kayang-kaya nyo pang pag-aralin yung mga anak nyo kahit saan. Simula nung nawalan siya ng trabaho sa'yo na niya inasa lahat. Tapos ngayon ayaw ilipat yung mga bata. Nako Elvin, kung ako sa'yo, kausapin mo yung asawa mo. Dahil kung hindi, baka mas lalo kayong malulubog niya sa utang. Gusto lang naman ni Erica ng maayos na edukasyon para sa mga bata. Pasok sa daming alam. Ang sabihin mo, gastador lang yung asawa mo. Gusto magbuhay Reyna, kaya... Sige na. Tatawag na lang ako sa susunod. May asikasuhin pa ako eh. Yan, ganyan. Kampihan mo yung asawa mo kahit na mali na yung ginagawa. Ay. Tony, sa sobrang gipit ko noon, pati mga online lending app ay pinatulang ko na. Ang akala ko yun ang magiging pansamantalang solusyon para makahinga ako kahit kaunti. Umuutang ako para lang mabayaran ang iba ko pang utang. Umaasa na kapag nakaluwag-luwag na, ay kakayanin ko ring ibalik ang perang inutang ko. Pero hindi ko alam na sa bawat bagong utang na kinukuha ko, lalo lang akong nalulubog. Imbis na mabawasan ang problema ko, lalo pa itong dumami. Parang umiikot na lang ang buhay ko noon sa paghahanap ng pambayad. Utang pantapal sa utang. Dumating pa sa puntong hindi na lang ako ang kinukulit ng mga naniningil. Pati ang pamilya ko ay tinatawagan at pinadadalhan na rin ang mga pagbabanta. Sobrang hiya ang naramdaman ko noon. Hindi ko matanggap na dahil sa mga maling desisyon ko, pati sila ay nadadamay na sa problema ko. Sino ba yung katok ng katok ang aga-aga? Sandali, nandyan na! Sino ba yan? Ano ba? Sino? Oh, Ikaw ba si Elvin? ako. Ako nga, bakit? Ano meron? Ako yung bago may hawak ng account mo, dun sa lending app na inutangan mo. Ilang buwan ka na raw hindi nagbabayad, kaya ako na mismo yung pumunta rito. Meron ba? Pasensya na ho wala akong mabibigay ngayon eh. Sa susunod na sahod, pangako, magbibigay na ho ako.
Ay nako sir, alam na namin yung linyahang yan. Tapos ano, pagbalik ko sa susunod, tataguan mo na kami. Ganyan din yung ginawa mo sa huling kolektor mo eh. Lumang palusot na yan sir. Wala talaga akong mabibigay sa ngayon. Pecha di peligro eh. Alam mo ba na habang pinapatagal mo tong utang mo, tutubo ng tutubo yung interest nun? Ikaw rin, mas lalo ka mahihirapan dyan. Alam ko naman ho yun. Pasensya na ho talaga. Sa susunod na buwan ho, promise. Sa susunod na buwan pa? Ako mananagot sa boss ko nito kapag wala kang binigay eh. Alam ko may pera ka dyan. Ayaw mo lang talaga magbayad. Kaya sige na, magabot ka na. Kahit konti lang para mabawasan yung balanse mo. Wala ho talaga eh. Sagad na sagad ho ako ngayon. Sir, makipagtulungan ka na sa akin habang kinakausap pa kita ng maayos, ha? Kapag wala kang ibinigay ngayon hindi mo magugustuhan yung susunod namin gagawin sa'yo. Oh, huwag naman ho ganun. Promise ho, sa susunod na buwan, magtatabi ho ako ng pambayad para sa utang ko. Sinabi mo na rin yan noon sa huling agent na naningil sa'yo eh. Alam mo ba na nakarecord lahat ng mga pinagsasasabi nyo sa amin? Kaya hindi mo na ako maluloko ngayon. Kung gusto mo, sa barangay na lang tayo mag-usap. O ano? Teka, sandali lang naman ho. Sandali, bitiwan nyo naman ho ako, sandali lang. Hindi na maganda yung ginagawa nyo, namimisikal na kayo ha. Ayaw mong makisame. Wala akong magagawa. Kung hindi kita makausap na maayos, sige, magiging agresibo talaga ako. Wala ho akong mabibigay. Ikaw pa tong matapang ikaw na nga tong may utang. Nakikiusap po ako na maayos sa inyo, ayaw nyo lang makinig eh. Ay, ano ba yan, ha? Ano nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan dyan? Nay Silvia, Dinig na dinig ko yung pagtatalo nyo eh. Ano bang nangyayari dito? Eto po kasi ayaw magbayad ng utang eh. Hoy, Mr. Elvin, sa susunod, kung hindi nyo kaya magbayad, huwag kayong uutang. Gumagawa kayo ng sarili nyong problema eh. Teka, bumalik ka na lang siguro sa susunod, iha. Ay naku, ma'am. Hindi po pwede yon. Kailangan na niyo magbayad ngayon. Marami kaming pwedeng gawin sa kanya pag nagkataon. Huwag mo nga siyang takutin ng ganyan. Ma'am, ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Wala ngang ibabayad ngayon. Kahit anong piga mo dyan ngayon, wala kang mahihita. Kaya bumalik ka na lang sa susunod, iha. Kung ipagpapatuloy mo yung pangaharas mo sa tenant ko, nako, ako ang tatawag ng pulis, sige ka. Nakakaabala ka na eh. sige na, umalis ka na. Sige ho. Babalik na lang ako sa susunod. Babalik pa ako. Oo na. Nay Silvia, salamat po ah. Pasensya na kung nakaabala kami ng ganito kaaga. Nako, wala yun. Kanina ko pa kasi napansin yung usapan nyo. Hindi na tama yung ginagawa niya. Kaya nga po eh. Naiintindihan ko naman po sila, kaya lang wala talaga eh. Wala po akong pambayad ngayon. Nahihiya na nga rin ako kasi pati sa inyo, hindi pa ako nakakabayad sa upa ko. Ilang buwan na rin akong late sa renta. Huwag mo nang isipin yon. Unahin mo na lang yung mga kailangan mong unahin. Excuse me po, tumatawag lang po yung asawa ko. Sige. Sagutin mo na yan, ha? Aalis na rin ako. Hello, mahal? Elvin, ano ba tong ginawa mo? Bakit? Ano nangyari? Kanina pa ako tinatawagan ng mga naniningil sa'yo. Nakailang tawag na sila sa akin. Ano tinatawagan kanila? Bingi ka ba? Oo nga. At hindi lang ako, pati si nanay. Ginagamit-gamit mo pa kasi yung number namin para makautang ka sa online lending app na yan eh. Pati tuloy kami ayaw ng tantanan. Pasensya ka na. Hindi ko Alam naman mo bang binantaan pa nila ako, Elvin? Anong sinabi nila sa'yo? Na kapag hindi ka pa nagbayad ng utang mo, pupuntahan nila ako sa trabaho ko. Imposibleng mangyari yun. Hindi naman nila alam kung saan yung trabaho mo eh. At paano ka makakasigurado, ha? Anong gagawin mo kung sugurin na nila ako sa trabaho? Elvin, nakakahiya. Hindi mangyayari yun. Maniwala ka sa akin. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? At pati yung mga lending app na yan, pinatulan mo. Wala na ako ibang mahiraman eh. Marami tayong kailangan bayaran. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Anong hindi? Diyos ko naman, Elvin. Hindi mo ba nabalitaan yung mga taong hinaras nila para lang makasingil? Ipapahiya ka nila hanggang sa wala ka ng mukhang ihaharap sa ibang tao. Hindi ko nga alam. Pasensya na talaga. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Siguraduhin mo lang. Huwag mo nang hintayin pati mga anak mo. Madamay pa dito.
dumating ako sa puntong lugmok na talaga ako. Hindi ko na alam kung papaano ko sisimulan ang bawat araw ko. Araw-araw, iisa lang ang laman ng isip ko. Paano ako makakabayad ng utang? Hindi na ako makakain at makatulog ng maayos noon. Kahit nakapikit na ako, gising pa rin ang isip ko sa kaiisip ng mga utang at mga problemang naghihintay kinabukasan. Matagal din akong hindi nakauwi sa Lucena. Hindi dahil ayaw kong makita ang pamilya ko roon, kundi dahil nangihinayang ako sa pamasahe. Ang bawat pisong magagastos ko sa biyahe, iniisip kong mas mabuti pang idagdag na lang sa pambayad ng utang o pambili ng kailangan ng mga anak ko. Ang mas masakit pa, unti-unti ko ring naramdaman ang paglayo sa akin ng mga taong mahal ko. Kalaunan ay naging malamig ang pakikitungo sa akin ni Erica. Hindi ko rin naman siya masisisi dahil alam kong pagod na rin siyang pumasan ng problemang hindi naman niya kagagawan. Pati ang mga kapatid ko na dati kong unang tinatakbuhan ay ayaw na rin akong kausapin. Dumating ako sa puntong pakiramdam ko, unti-unti nang nawawala sa akin ang lahat. Mag-isa na lamang ako, wala nang karamay. Tony, habang tumatagal, lalo akong nauubos. Ilang araw na akong halos hindi makatulog. Pagod ang katawang ko, pero gising na gising ang aking diwa. Kapag nakakatulog man ako, sandali lang, tapos magigising ulit. Pakiramdam ko tuloy ako ay lutang at hindi nabubuhay sa realidad. May pagkakataon nga, hindi ko napansin na halos 2 oras na pala akong tulala. Pero sa pakiramdam ko, ilang minuto lang akong nakatingin sa kawalan. Namayat din ako ng husto. Madalas akong tanungin ng mga nakakakilala sa akin kung may sakit ba ako. Hindi nila alam na puno ako ng pag-aalala at takot. Maging ang ngiti ko, unti-unti na ring nawala. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling tumawa ng totoo. Dumating ako sa puntong gusto ko nang sumuko, Tony. Pakiramdam ko, mas magiging magaan pa ang buhay ng pamilya ko kung mawala na lang ako. Sa sobrang bigat ng lahat ng dinadala ko, isang bagay na lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Walang iba kundi ang tapusin na ang lahat. At yun nga ang aking ginawa. Pasintabi sa mga susunod kong sasabihin. Pero sinubukan kong tapusin na ang aking buhay. Elvin! Nasaan ako? Ay naku, salamat naman at nagising ka na. Nay Silvia, Oo, ako nga. ano po nangyari? Nandito ka sa ospital. Itinakbo ka namin dito kagabi nung nakita kitang nakahandusay sa loob ng apartment mo. Paano? Dadalhan sana kita ng pagkain. Naparami kasi yung niluto kong hapunan. Kasi nga, dadalaw dapat yung mga anak ko. Hindi sila natuloy. Sayang naman yung pagkain. Kaya naisip ko na dalhan ka. Kaso, ilang minuto na akong katok ng katok sa pinto mo. Wala namang sumasagot. Meron po ba? Tapos nung hindi ka nga sumagot, ayun na, kinutuban na ako. Naku, naisip ko na baka may masama nang nangyari sa'yo. Lalo na't ilang araw ka nang hindi naglalalabas. Kaya kinuha ko na yung kopya ng susi mo na nasa akin para buksan ko yung pinto mo. Doon na kita nakita. Naku, buti na lang talaga nakahingi agad ako ng tulong para madala ka rito sa ospital. Teka lang po. Naku, Elvin, huwag ka munang bumangon ha. Naku, mahina ka pa.
Eh, hindi po ako pwedeng magtagal dito sa ospital eh. Sandali, bakit naman? Wala po akong pambayad dito sa ospital nga eh. Naku, ikaw bata ka. Huwag mo nang intindihin yung gastos dito, pwede? Ako nang bahala doon, ha? At saka, anak ko yung doktor na tumitingin sa'yo. Hindi ka nasisingilin nun. Yung mga gamot mo, ako na rin ang bahala. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano, ha? Ang mahalaga ngayon, magpagaling ka. Kakahiya naman po, Nay. Sus, ano ka ba, ha? Parang anak na rin naman talaga ang turing ko sa inyong mga tenant ko. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Maraming salamat po. Napakadami ko na pong atraso sa inyo. Hindi ko na rin po alam kung paano ko kayo mababayaran. Nako Elvin, hindi mo na kailangang magbayad. Makita ko lang na nasa maayos kang lagay, masaya na ako. Yun ang klase ng kabayaran na gusto kong matanggap mula sa'yo. Maraming salamat po talaga. Walang anuman. Pero Elvin, sabihin mo nga sa akin, iho. Ano bang naisip mo at uminom ka ng napakaraming gamot? Hindi ko po alam kung anong pumasok sa isip ko kagabi. Bigla na lang po akong binalot ng matinding kalungkutan. Mas pakiramdam ko wala nang saysay na mabuhay pa ako. Kasi puro problema lang yung hatid ko sa pamilya ko. Hindi totoo yan. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang misyon na kailangang gawin dito sa mundo. At ikaw, kaya inadya ng Diyos na mabuhay ka pa dahil hindi pa tapos ang tungkulin mo dito sa lupa. Ibig sabihin, may saysay pa ang buhay mo. Di pa may mga anak ka pa at mga musmus pa sila, tama? Opo. Yun naman pala. Hindi pa ba sila sapat na dahilan para piliin mong ituloy pa ang buhay mo, Elvin? Kailangan ka pa nila. Kailangan nila ng ama na huhubog sa pagkatao nila. Tayong mga magulang ang may obligasyon na gawin silang mabuting tao para gumawa sila ng tama at para maturuan silang maging matapang at huwag sumuko sa mga hamon ng buhay. Paano nila matututunan yun kung ikaw mismo pinili mong sumuko, hindi ba? Tama po kayo. Napakamakasarili ko. Hindi ko man lang naisip yung mga anak ko. May oras pa para makabawi ka, Elvin. Sila ang paghugutan mo ng lakas, lalo na sa mga sandaling parang hindi mo na kaya. Ganyan din ako noon eh. Nung namatay yung asawa ko, akala ko katapusan na ng lahat. Pero binigyan ako ng lakas ng mga anak ko para magpatuloy. Kaya sana, Elvin, ganon din ang gawin mo. Tony, hindi ko ipinaalam sa mga kamag-anak ko ang nangyari. Nahihiya ako. Ayoko nang malaman pa nila kung gaano na ako kalubog. Kaya pinili kong itago na lang ang lahat. Total, sanay na akong kimkimi ng mga problema ko. Pero matapos ang ginawa kong pagtatangkang wakasan ang sarili kong buhay, hindi na ako hinayaang mapag-isa ni Nanay Sylvia. Kada oras niya akong kinukumusta. Sa mga panahong pakiramdam ko ay wala nang nagmamalasakit sa akin. Si Nanay Sylvia ang isa sa mga taong hindi bumitiw. Hindi lang yun. Para matulungan akong makabangon, binigyan niya rin ako ng dagdag na pagkakakitaan. Tuwing may nasisirang gamit sa mga pinapaupahan niya o may kailangang ayusin, ako ang ipinapatawag niya. Maliit man ang kinikita ko sa bawat trabaho, malaking bagay na yun para sa akin. Hindi lang dahil may madadagdag sa pambili ng pagkain at pambayad ng utang namin, kundi dahil unti-unti niyang ibinalik sa akin ang pakiramdam na may silbi pa rin ako.
At meron pa ring naniniwala na kaya kong magsimulang muli. Tony, minsan naiisip ko, bakit nga ba ako pinag-aaksayahan ng panahon ni Nanay Sylvia? Gayong hindi naman niya ako kadugo. Alam niyo, ang sagot ay nalaman ko isang gabi noong sabay kaming kumain ng hapunan. Elvin, Hmm. kamusta na nga pala yung pamilya mo sa probinsya? Maayos naman po sila. Kahit papaano, unti-unti na kami nakakabalik sa dati dahil po sa dahil po sa tulong nyo. Mabuti naman kung ganon. Nako, natutuwa ako para sa'yo. Salamat po talaga. Nga po pala, uuwi po ako doon ngayong Sabado. Ilang buwan na rin po kasi ako hindi nakakabisita sa mga anak ko eh. Ay nako, paniguradong miss na miss ka na ng mga anak mo. Kaya nga po eh. Kayo po ba, kumusta na po kayo? Eto, maayos din naman. Kahit papaano, nawawala yung pagkaburyo ko dahil sa pinare-renovate kong paupahan doon sa kabila. Mabuti nang may pinagkakaabalahan ako. Ang hirap po siguro kapag mag-isa na lang po sa buhay, Ay nako Elvin, sinabi mo pa. Wala naman akong magagawa. May kanya-kanya ng pamilya yung mga anak ko. Katulad mo, yung Sabado at Linggo lang din yung inaabangan ko. Kasi yun lang yung araw na nakakadalaw yung mga apo ko sa akin. Ilan na po ba yung apo nyo? 6 na sila. Malapit na rin dumating yung pampito. Nakakatawa naman po. Iba talaga kapag mabait, laging nabibihayaan. Ay nako, diyan natin malalaman na nasa tamang direksyon tayo. Kapag sunod-sunod yung mga biyayang dumarating, kahit na hindi naman natin hinihiling. Parang kayo po. Kayo po yung biyayang dumating sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Nako, nakakatuwa naman na biyaya palang tingin mo sa akin. Opo, sobrang dami yung naitulong sa akin at sa pamilya ko eh. Nagtataka nga po ako kung bakit napakabait po ninyo sa akin. Bakit naman? Hindi naman po sa sinasabi kong ako yung paborito nyong tenant, pero iba po talaga yung pag-aasikaso at pag-aalaga nyo sa akin. Kung ituring nyo po ako, daig ko pa yung totoo nyong anak eh. Ganun na nga. Anak na ang turing ko sa'yo. At hindi lang sa'yo ha, sa lahat ng mga tenant ko dito. Siguro nakakalamang ka lang ng konti. Paano? Kaedad mo sana yung isa kong anak eh. Sana? Namatay siya nung 7 taong gulang pa lang siya. Ganun po ba? Kung sa akin po siguro nangyari yun, parang hindi ko po kakayanin. Lalo na po, may mga anak din po ako. Hindi ko talaga yun kinaya, Elvin. Ilang taon ko ring sinisi yung sarili ko sa pagkawala ng anak ko. Tapos, 2 taon lang yung lumipas. Sumunod ding nawala yung asawa ko. May mga araw nun na wala na akong gana sa buhay. Lagi na lang akong nakahiga. Dumating nga rin ako sa punto nun na gusto ko na rin mawala. Grabe. Napakahirap naman po pala ng pinagdaanan nyo. Mahirap talaga. Pero nung nakita ko yung 2 anak ko, kung paano nila ako inalagaan, lalo na nung parang gusto ko nang bumigay, ang sabi ko sa sarili ko, nako, hindi pwede to. Hindi pwedeng maging malungkot na lang ako habang buhay kasi may mga taong nakaasa sa akin. Kaya pinilit kong bumangon para sa mga anak ko. Paano nyo po nalampasan yung sakit? Hindi naman talaga nawawala yung sakit. Nandito pa rin yun. Pinipilit ko lang talagang bumangon para sa mga anak kong gusto pa akong makasama. Nakakabilib po kayo, Nay. Sa kabila ng mga nangyari, naging mabuti pa rin kayo sa mga tao. Wala naman tayong karapatang magalit eh. Wala tayong pag-aari sa mundong ito. Lahat pinahiram lang sa atin.
Kaya kung babawiin na nung nagpahiram, sino ba tayo para magalit, hindi ba? Tama naman po. Kaya dapat, araw-araw, ipagpasalamat natin ang buhay natin. Pati na rin yung buhay ng mga minamahal natin. Kaya salamat po sa buhay niyo, Nay. Bakit naman ako? Siyempre po, kayo ang dahilan kung bakit may pagkakataon pa rin akong makabawi sa mga anak ko. Kayo po ang dahilan kung bakit nagkaroon po ulit ako ng pag-asa. At kayo rin ang nagmulat sa akin na mahalaga ang buhay. Kaya dapat pangalagaan. Tony, hindi para masabi ko kung gaano akong nagpapasalamat kay Nanay Sylvia. Siya yung masasabi kong pinadala ng Diyos para sagipin ako. Nung panahong gusto ko nang sumuko at wala na akong makitang dahilan para magpatuloy, siya ang naging pag-asa ko. Hindi niya ako hinusgahan sa mga pagkakamali ko. Sa halip, tinulungan niya akong bumangon ng paunti-unti hanggang sa muli kong makita ang halaga ng buhay ko. Hindi naging madali ang ginawa kong pagbangon, pero kahit mabagal, kahit napakahirap, ipinagpatuloy ko ang bawat paghakbang. Unti-unti, nabayaran ko rin ang mga utang ko. Hindi nagtagal, naibalik din namin ang dati naming simple ngunit masayang pamumuhay. Wala man kaming maraming pera, sapat na sa akin na muli kong naririnig ang tawanan sa loob ng bahay at nakakatulog akong hindi na kinakabahan sa bawat tunog ng cellphone ko. Bago ko tapusin ang sulat ko, nais ko lang magbigay ng kaunting payo sa mga taong may pinagdadaanan ngayon. Humingi kayo ng tulong. Maniwala kayong may katapusan ang bawat paghihirap. At may bagong umaga ring naghihintay para sa atin. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Elvin. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.